Hindi ko po talaga maiwasan na tuwing ako tatayo dito kinakabahan pa rin. Talagang kanina po panay pa rin ang inom ka ng tubig. Laging nanunuyuan na lamunan pa. Anyway, ang pastor po natin ay wala na yun. Nasa Bulacan siya. At siguro po masanay na tayo na minsan ay nawawala ang ating pastor. Dahil doon sa pinupuntahan niya dala-dala pa rin niya ang salita ng Diyos na hindi naman dapat na tayo lamang yung nababaginan niya. At kasama na rin doon sa pagpunta nila roon ay ang madalang naman yung magulang ni Candice na nag-iisa na rin. Matanda na rin, kailangan din nila yung makakausap, magpapaalala. At magbibigay din ng kalakasan doon sa mga mahal nila sa buhay doon. Tunay nga po na isang pribilehiyo din sa akin ngayon na sa biyaya ng Diyos ay makatayo ako dito. Hindi po sa sarili ko lang. Talaga ako si Diyos lang umaasa. Pag nasasabi ko ang Diyos, napapayak pa rin ako. Dahil alam ko, kilala ko kung sino ako. Bago ako tuloy ang ito ko yung taring buhay ko sa kanya. So, purihin po ang Diyos sa araw na ito na ako ay talagang gagamitin ng muli. Simulan po natin. Ngayon nga po ay first Sunday of the month of March. At ang series po natin sa buong buo ng March ay ang the most valuable of all is our God. Wala na pong iba. Period. Ibig sabihin, walang pwedeng ihambing sa kanya. Kung meron mang number 1, higit pa rin siya sa number 1. At ang teksto pong ibinigay sa atin ng ating pastor ay ang 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 18. Ang context po nito ay tungkol sa pagbabalik ng hindi iyo. Pagbabalik ng hindi iyo. Ibig sabihin, ang Diyos ang may-ari ng lahat. At ipinakikita din dito ni Haring David kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay niya sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga pagpapalang tinanggap din niya mula sa Diyos. At bukod pa rito, ipakikita rin niya dito ni Haring David ang kanyang matinding hangarin na may pagtatayo ng templo ang kanyang Diyos. At siguro po, tayo man ay nangangarap din na magkaroon ng sariling templo o sariling bahay, sambahan para sa ating Diyos. Amen po? Amen. Tayo po muna yung marami. Dakilang namin Diyos, aming Ama sa langit. Tunay nga pong nakakabuti mo sa amin lahat. Tunay Lord na wala na kami ibang lalapitan ikaw lang. At tunay Lord na tulungan mo kami na ang mensahe na ito ay tumimos sa aming mga positibo. Tunay na ikaw ang maging number 1 sa buhay namin. Kaya naman tulungan mo ako pagbabahagi ng iyong salita sa umaga nito. Nawa ang gabay ng Banal na Espiritu isang patuloy na kumagitna sa aming lahat. Sumama sa amin upang siyang magbukas ng aming puso't isipan para sa mensahe nito. Dalayan ko Diyos na makinig kaming mabuti para sa mensahe nito. At nabay maramdaman namin
ang salita mo na nais mong ibating sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang dalangin ko, Jesus mighty name. Amen. Ang title po ng mensahe natin ngayong umaga ay All Comes From God. All Comes From God. Lahat po ay tunay galing sa Diyos. At noong pong panahon ni Haring David ay wala pang templo ang Diyos. At noon din pong panahon ngayon ay kabi-kabila ang digmaan o labanan ng mga kaharian sa kapwa-kaharian. Pero hindi ko na po ito ikukwento pa. Sa madali kong salita, tapos na ang labanan noon. At natalo na ni Haring David ang lahat ng kanyang mga kalaban. Pero hindi dahil sa mahusay siyang mandirigma. Tinalo niya ang mga kalaban niya dahil sinasamahan siya ng Diyos. At bukod pa po roon, si David po ay matanda na rin. Ang background po ng mensahe na ito ay mababasa niyo po sa unang bahagi ng 1 Chronicles chapter 28. Sabi dito'y tinipon ni Haring David sa Jerusalem ang lahat ng pinuno ng Israel, lahat ng may katungkulan at lahat ng namumuno sa bawat tribu. At kasama na rin dito ang kanyang mga anak. At sa harapan ng lahat ay sinabi niyang, matagal ko nang minimiti ang makapagpatayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan o templo ng Diyos. Ngunit sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya, sapagkat ako isang mandirigma at maraming bahid ng dugo ang aking mga kamay. At pagkatapos ay sinabi rin niya, binigyan naman ako ng Diyos ng maraming anak. At mula sa kanila, si Solomon ang pinili ng Diyos na humalili sa aking trono. At siya rin pinili ng Diyos na magtayo ng kanyang templo. At pagkatapos ay sinabi rin niya sa harapan ng mga pinuno ng Israel na si Solomon ay bata pa at wala pang sapat na karanasan. At napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa mga tao, kundi isang templo para sa Panginoong Yahweh. Kaya ang sabi ni David sa 1 Chronicles chapter 29 verses 2 and 3, dahil dito, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng Diyos. Tulad ng pinto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang yan. Pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin para sa gawain ito. Sapagkat karangalan ko o kasiyahan ko maipagpatayo ng templo ng aking Diyos. Ganyan po kahalaga ang Diyos kay Haring David. Tuloy po natin. At pagkatapos niyang masabi ang lahat ng ito, sa kapulungan, tinanong naman niya ang lahat ng mga pinuno, sino sa inyo ngayon ang pusang loob na maghahandog para kay Yahweh? Dito ay hindi na nagdalawang salita pa
ang mga pinuno. Agad silang nagbigay, agad silang tumang-ayon sa tanong na ito niyang Panginoong ni David. Kaya't lalong lumaki ang kagamitang gagamitin sa gawaing pagtatayo ng templo ng Diyos. Nakita ni Haring David na masayang-masaya ang mga tao sa kanilang utang loob na paghahandog kay Yahweh. Kaya labis din siyang nasiyahan. At pagkatapos ay ibinigay na niya sa kanyang anak na si Solomon ang lahat ng plano para sa gagawing templo ng Diyos. At ngayon po ay dadakon tayo. Yun pa lang po ang background. Ngayon po ay dadakon na tayo sa ating teksto. Ang ating pong teksto, ang 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 18 ay may dalawang bahagi ng patotoo o testimony ni Haring David tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Una, dahil nga sa sobrang kagalakan ni Haring David para sa lahat ng pinanungkutang loob na naghandog para sa Diyos, ay nanalangin siya at nagpuri sa Diyos. At bahagi ng kanyang pagpupuri sa Diyos at pananalangin sa harapan ng mga tao ang patotoo o testimony niya tungkol sa kalawalatian ng Diyos. Na mababasa natin sa verses 10 to 13. Kaya niyo po nakabata ito. Sabi dito, sa harapan ng mga tao ay tuwang-tuwa si David at nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman ni Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ang nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan, ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Yun po yung kalawalhatian ng Diyos. At ang pangalawang bahagi po naman ay ang verses 14 to 18. Ito po ang pangalawang patotoo ni David at tungkol naman po ito sa grasya o biyaya ng Diyos. Kinikilala ni Haring David o ipinapaalam niya sa lahat ng tao ng lahat ng bagay dito sa lupa ay galing lahat sa Diyos. O galing lahat sa grasya ng Diyos. At hayaan niyo pong basahin ko rin yung 14 to 18 naman. Hindi maliwanag yung pagkakabasa ni Bean. Gusto ko lang talagang basahin pa ng konti. Ngunit sino ko at ang bayan ito? Buong puso kami nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig nito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh namin Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming binigay para sa pagpapagawa ng iyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong pinakakalap sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagaalakang pagkakaloob ng inyong bayan na naririto ngayon. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layunan ito at akayin niyo sila palapit sa inyo.
verse 100. Inulit ko lang po. Bata, hindi ito yung sinabi ni Haring David. O patotoo niya tungkol sa una, kalwalatian ng Diyos. At pangalawang patotoo na tungkol naman sa grasya ng Diyos. Para ipaalala din po sa ating lahat ang tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Ngunit ang key verse po natin o ang higit na pagtutuunan o natin ng pansin dito ay ang verse 14 po lamang. Verse 14 po lamang. Ang sabi dito, ngunit sino po at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at binabalik lamang namin. Sa talata po nito ay may dalawang bagay na itinuturo sa atin na dapat nating pahalagahan ng gusto. Una, returning our gifts with humble heart. Returning our gifts with humble heart. Paano ba magbalik ng may humble heart o kababaang loob sa mga pagpapalang galing sa Diyos? Muli po ang sabi sa verse 14. Ngunit sino ako at ang bayan ito? Buong puso kami nagkakaloob, sapagkat ang lahat nito ay galing sa iyo at binabalik lamang namin. Pinakikita dito ni Haring David at ng kanyang bayang Israel ang kanilang pusang loob na paghahandog para sa ipatatayong templo ng Diyos. At masayang-masaya nila itong ginagawa. Ibig sabihin, bukal sa puso. At may kababaang loob. At bukod pa rito, kinikilala rin ni Haring David na ang lahat ng ibinibigay nila ay galing din mismo sa Diyos. Kaya bukal sa loob nila itong naibabalik. Ngayon, pansinin po natin muli, o balikan po natin muli yung unang bahagi ng verse 14 na tungkol pa rin sa pagbabalik ng may kababaang loob. Ang sabi dito, sino ako at ang bayang ito? Sino ako at ang bayang ito? Para na rin sinabi ni Haring David. Para na rin sinabi ni Haring David dito. Sino ba ako? Sino ba ako kung wala ang Diyos sa buhay ko? May ibabalik ba ako? May ibibigay ba ako sa Diyos? Ang sinabi po ni Haring David dito, isang magandang halimbawa ng pagbibigay o pagpapakita ng may kababaang loob. Pinatutunayan lamang niya na wala talaga siyang pag-aari sa mundong ito. Lahat ay galing lamang sa Diyos. Na kung di siya binigyan ng Diyos ng pagpapala, ay wala rin talaga siyang ibabalik. Ito tayo po. Ikaw. Paano mo ba ipinakikita ang kahalagahan ng Diyos sa buhay mo? Paano ka ba magbalik ng mga pagpapalang tinanggap mo mula sa Diyos? May kababaang loob ba? Masaya mo ba itong ginagawa? Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maloob sa loob, at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Sa talata pong ito ay maraming namamali ng pagkaunawa. Marami pong nagbibigay o nagbabalik ng ayon lamang
sa sariling pasya. Iyong maluwag lang sa loob niya at di napipilitan naman. Pero kung alam mong iniibig ka ng Diyos at dahil sa pag-ibig na ito ng Diyos ay nagagalak ka, ang ibibigay mo ba o ibabalik sa Diyos ay yung gusto mo lamang? Ikaw na mismo ang makakasagot niyan. Kung ano ang dapat, kung ano ang mabuti mong ibalik. Wala namang naririnig sa Diyos. Alam niya lahat. Alam niya lahat ang laman ng ating puso isipan. Ngayon, ano ba ang pagkakalob o pagbabalik ng may humility? Ang sagot, by God's glory, not giving by self-exaltation o pagpaparangal sa sarili. Dahil kapag inangkin mo ang suma total po nito, wala ka pang nabibigay. At hindi mo nabigyan ng glory ang Diyos. Ngayon, kung gusto niyo pong magbigay o magbalik ng may humble heart, kalimutan mong iyong ibinigay mo ay pag-aari mo pa rin. May mga tao po kasi di mabitaw-bitawan ang karapatan sa ibinigay na o ibinalik sa Diyos. Kung ang isang bagay ay naibigay mo na, hindi na iyo yun. Ibinabalik mo lamang iyon sa tunay na may-ari ng lahat. Ngayon, ano po ang tawag sa ibinalik mo? Ano ang tawag sa ibinabalik natin sa Diyos? Ang tawag po dito ay kayamanang di nasisira sa langit. Amen? Yan po yun. Pangalawa, returning to God what belongs to God. O pagbabalik sa Diyos na saring pinagmulan ng lahat. God is the owner of everything. O siya ang may-ari ng lahat. At di lang naman material blessings ang ibinigay ng Diyos sa tao o sa atin. Marami po. Tulad ng lupa, buhay mo, kayamanan mo, talent mo, oras mo, pagtulong sa pangangailangan ng iglesia, at marami pang iba. Lahat ng iyan ay galing sa Diyos o gifts from above. At kailangan nating ibalik ang lahat ng iyan sa Kanya. Ngunit, hindi naman ibig sabihin na ibabalik mo ng lahat sa Kanya. Hindi po ganon. Binigyan ka ng Diyos ng wisdom, kaya alam mo kung paano mo ito gagamitin o ibabalik sa Diyos. Paano? 1 Corinthians 10:31. Whatever you eat or drink or whatever you do, you must do all for the glory of God. Amen? Ngayon, ano po naman ang hadlang sa atin o pumitigil sa iyo para di mo maibalik o madala ng tama ang mga pagpapalang tinanggap mo mula sa Diyos? Itinanong ko po ito para maintindihan natin ang theology of giving. At maaaring nga kaya di mo pinahalagaan ang pagbabalik ng tama sa mga ibinigay o mga pagpapalang tinanggap mo mula sa Diyos ay una, dahil inari mo na o inangkin mo na ang mga pagpapalang tinanggap mo. Nakalimutan mo na ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Pangalawa, takot kang mawalan. Nag-aalala ka? O nauuna sa iyo ang takot?
Bakit? Pwedeng may karanasang di maganda sa nakaraan at ayaw na muling mangyari ito. Kaya hindi maibalik ng tama ang para sa Diyos. Lalabas na wala kang Diyos kapag natatakot ka. Nalilimutan mo ang pangako ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Pangatlo, reservation o may pinaglalaanan. Hindi may balik-balik o madala ng tama sa Diyos ang mga pagpapalang tinanggap dahil may higit na pinaglalaanan. Ibig sabihin, may mas priority pang iba kaysa sa Diyos na may-ari ng lahat. Pang-apat, maaaring nasa isip mo na ikaw ang nagpundar, ikaw ang nagsikap, ikaw ang nagpakahirap, kaya hindi mo ba maibalik ng tama ang para sa Diyos. Tanong, sinong nagbigay sa iyo ng lakas sa pagtatrabaho mo o kuwitan ng pera? Sinong nagbigay ng lahat ng pangangailangan mo? Alam mo, o alam nating lahat ang sagot dyan. Binabaliwala lang natin minsan. Bakit? Dahil nananaig pa rin sa atin ang pagiging makasarili o ang pagpapahalaga natin sa ating sarili. Nalilimutan mong ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Nalilimutan mong lahat tayo babalik din sa alabok. Sinong makakalam na mangyayari bukas? So, higit nating pahalagahan ang Diyos na nagkaloob sa atin ng lahat ng bagay. Pahalagahan natin siya ngayon, hindi bukas, bago pa man magbantay ang ating mga paa. Nawa po ay maramdaman nyo ang mensaheng ito. Na nais ng Diyos na may arating sa ating lahat. Ngayon, bakit kailangan nating makarinig ng mensaheng ganito? Sabi ko nga, dahil tayo po ay makakalimutin. Nalilimutan natin ang Diyos ang may-ari ng lahat. Nalilimutan natin tayo'y steward lang o patiwala lang ng Diyos. At lahat po ng ibinigay ng Diyos sa tao at sa atin ay babawiin din ng Diyos. Di nyo man maibalik ngayon, babalik pa rin yan sa tunay na may-ari ng lahat. Halimbawa, tulad ni Eva at Adam, ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang paraiso. Ngunit nang magkasala, ano nangyari? Binalaya sila ng Diyos at binawi ang ibinigay sa kanila. Sana'y makarelate po tayo dito. Paalala po. O bago na po ako magtapos, ay nais ko pong sabihin sa inyo o ipaalam sa inyo na tayo po ay nasa huling araw na. Labas na ang mga palatandaan na malapit na siyang magbalik. Sa palagay niyo po, ano ang gustong datnan ng Diyos sa atin sa muli niyang pagbabalik? Ulitin ko po. Sa palagay niyo po, ano ang gusto ng Diyos na makita sa atin pag siya ay nagbalik? Ang sagot po dyan ay
madatnan tayong matapat at mabuting katiwala ng Diyos. Amen? Tayo po ay manalangin. Nakilala ng Diyos, aming matalangin. Salamat po sa mensaheng ibinahagi ko sa kanila. Dahil ko, Diyos, na ito po ay tumimos sa ng mga apostol isipan. Maramdaman nila kung ano po ang nais niyang iparating sa kanila mula sa mensahe nito. Kayo na po ang bahala sa kanila at naniwala ako, Diyos, ng Santong Espiritu ang siyang mangungusap sa kanila. Aming talangin o Diyos, yung aming mga kahinaan, yung aming pagiging makasarili, inihingi ko po ito sa iyo ng kapatawaran. Tunay, Lord, na kami ay makakalimutin. Nakakalimot kami minsan na lahat ng bagay ay galing sa iyo. Nakakalimot na namin ang buhay namin dito sa lupa ay pansamantala. At hindi dito ang aming tahanan sa langit, kundi sa langit. Nawa, Diyos, sa umagang ito, kayo ang naitaas. At nahayagawa o Diyos ang iyong kapangyarihan sa aming lahat. Maraming salamat ko ulit, Diyos. Ito pong dalangin ko in Jesus' mighty name. Amen.